Attorney Frederick Topacio, Natatandaan nyo si Atty. Larry Gadon, mga bossing, yung tumatawag ng ang mga DDS daw po ay BOBO. Oo. Yan po, si Atty. Larry Gadon, mga kababayan. Ako, binabanatan yung kaibigan niya daw na si Topacio. Kung gusto niyo daw pong makulong, si Topacio ang kunin niyo. Hindi, ganun po yung pagkakaintindi ko doon sa sinasabi ni, ni Atty. Larry Gadon eh. Kung gusto niyo makulong, si Topacio ang kunin niyo. Oh, na abogado. Oh, hindi, joke lang naman ho, mga kababayan. Kaya lang, hindi nila tayo masisisi diyan sa mga sinasabi natin ganyan. Bakit to? Karamihan nung kanyang kliyente nandoon sa Oblo. No? Kung hindi ako nagkakamali, pati yung sino ba yun? Si Dennis Laurel, siya din ang humawak nung kaso na yon. Di po ba? O, pakinggan natin si Atty. Larry Gadon at ang kanyang pagbanat kay Topacio. Yan si Atty. Frederick Topacio, kaibigan ko yan. Style niya talaga mag-ingay. Kasi kung hindi siya mag-iingay, wala siyang kliyente. Pero itong mga kliyente niya, mga biktima yan, akala magaling ang kanyang depensa dahil kasi maingay, pero lahat sila nakakulong. Di ba? Lahat nga naman nakakulong. At ito, pansin ko mga boss. Doon sa mga kliyente ni Topacio, parang lahat dumaan sa pagtatago. No? Doon sa mga kliyente ni Atty. Topacio, parang lahat po yung tipo bang parang ang yabang-yabang na hindi mahuhuli ng ating gobyerno o ng ating mga kapulisan. Pero ang ending ayun, Oblo din ang ending, mga kababayan. Di ba? At yung sinasabi ni Atty. Larry Gadon, mga bossing, totoo yun. Dinadaan sa ingay, dinadaan sa social media ni Topacio, mga bossing. Tapos kapag ka nasupalpal, ayun, tahimik, tameme lang po. Diba? Asan sila? Si Rodrigo Duterte, Apollo Kibuloy. Duterte, ayan, nandoon sa dahig. Si Apollo Kibuloy, ayan naman, nandiyan sa Pilipinas, nakakulong. At mukhang sa mga susunod na mga buwan, araw, panahon, baka po, na yan, ilipad na din po yan sa Estados Unidos, mga bossing. Nakita nyo? Alice Guo, si Tevez, si Alice Guo, nagtago din pumunta ng Indonesia. Nahuli doon sa Indonesia. Si Tevez naman nahuli, nagtago din, umalis din ng bansa, pumunta naman doon sa Timor-Leste. Kung gawain mo, hindi pang-human, di hindi ka human. Sabi, ikaw ay demon, no? Nagkatawang tao. Get? Sabi ni Arlanson, no? Lenji. Kasinong, lahat yan nakakulong. Lahat nakakulong nga naman. Chavit is next. Sabi ni Sir Chris Angel. Tingin nyo ba? Topacio palpak. Bob. Pasang-awa sa bar exam o pasang-awa sa law. Ngayon mga kababayan, eto, dinaan lang natin yung kay Topacio. Ito pa mga bossing. Si Harry Roque nagsasalita na no? Ang paraan para balansehin na ang warrant of arrest ay good grounds lamang para bigyan nga ng interim release ang mga nasasakdal rito. No? At meron namang mga president talaga na nabigyan na ang mga nasasakdal ng interim release at lumilipad lang sila sa dahig kung kinakailangan silang pumarap. So malungkot itong pangyayaring ito. Malungkot sila. Lalo na yung mga DDS. hindi nag-iingay ngayon yung mga DDS. Kung makita nyo po, yung kanilang mga post, puro iyakan, puro cry, puro Tatay Digong, puro ganun Kasi pinaasa Madaming nagpaasa doon sa DDS na kesyo daw po makakalabas, uuwi na si Tatay Digong. Yun, umasa ng tuluyan, yung mga yun. Ang ending, wala. Kasalanan din yan, mga kababayan, mga boss chipamo, sir. Nino? Nung Senado. Para sa akin, yung Senado. Bakit? Hintayin nyo po. Dadating tayo dyan, mga boss, no? Tandaan nyo yung Senado, mga bossing. Unang-una, yung desisyon nila na pwede pa raw tumakas at pwede paghimasukan ni Tatay Digong ang prosecution nakabase sa ebidensya. Anong ebidensya? News reports. Sa Pilipinas, no yan. Parang sinabi ka. Tsaka yung sinasabi ni Sara Duterte, jailbreak daw. Si dating Pangulong Duterte. Di ba alam natin lahat yun? Jailbreak daw
si dating Pangulong Duterte. Kanina tinatanggap nila yung news reports and publications. Sa Pilipinas, no yan. Hearsay yan. No? So hindi ko maintindihan bakit ganyan. No? At syempre, Kasi ano yung pinaggagawa nila na pumunta sila sa Pilipinas para imbestigahan lahat. Di ba? Sabi, oy, mayabang si Roque ha, kasi daw fake news daw po yung pagkaka-aresto o yung sinasabing arestado daw siya ha. Hindi daw totoo yun, mga kababayan. Sabi ni Legaspi, 1957, Roque, your next Interpol coming soon. Huli ka. Malapit na po talaga yan, totoo. masakit pakinggan bilang isang abogado na baliwala yung humanitarian plea. No? Hindi dapat ganun. Sometimes it's about law, but it's also about justice and about the call of humanity. Sir, maiba na. Bakit ko nasabi, mga Boss G Pamo, sir, na ang may kasalanan po yung mga DDS na mga DDS na mga senador na gustong pauwiin si dating Pangulong Duterte, mga bossing. Pakinggan niyo ho ito ha, mga kababayan. Posed a flight risk under Article 58(1)(b) subparagraph 1 of the statute. The pretrial chamber considered that he appears to have the necessary political contacts. Ulitin ko ha, the pre-trial chambers, nalaman nila o doon sa pag-iimbestiga nila, pagsisiyasat nila, na malakas ang political, no, na sumusuporta kay dating Pangulong Duterte. Maalala nyo ho, sa Senate, mga kababayan, di ba pinagbotohan pa nila yan? Ang sabi naman natin doon sa ating mga vlog, kahit mag 24-0 pa yan walang pakialam dyan sa Senado ng Pilipinas ang ICC. No? Kahit mas madami yung bumoto na iuwi na si dating Pangulong Duterte, walang pakialam at hindi papakialaman ng ICC yung mga boto nyo dyan. Sasabihin ng mga senador, eto, nagbotohan kami dito, iuwi na si dating Pangulong Duterte. Ang sasabihin lang ng ICC, di wow. Kung nagtatagalog, di wow. O di ba? Okay, fine. Magantay kayo kung papayagan namin. Di po ba? Yung sinasabi nila na kaya hindi nila mabigyan ng interim release ay dahil napakalakas pa din ng political na kumbaga kapangyarihan o political na suporta ni Duterte na kapag binigyan nila ng interim release, maaari itong mga tao na ito ang humadlang, no, para bumalik ng ICC si dating Pangulong Duterte upang humarap doon sa mga hearing. Hawak daw ni PBBM ang ICC. Lintik yung mga DDS na yan. Pakinggan nyo ulit, mga kababayan. Duterte posed a flight risk under Article 58(1)(b) subparagraph 1 of the statute. The pretrial chamber considered that he appears to have the necessary political contacts as well as to benefit from a network of support within the Philippines. Duterte. And narinig nyo, political support within the Philippines na ang iniisip nila at nakikita nila na etong mga politically na sumusuporta kay Duterte, hindi na ibabalik siya kapag yung may mga hearing. Atras ko ulit para mas maintindihan ninyo. Of the statute, the pretrial chamber considered that he appears to have the necessary political contacts as well as to benefit from a network of support within the Philippines. Duterte. And for which reason this supported its conclusion that the risk under Article 58(1)(b) subparagraph 1 of the statute was established. Diba? Nakakahiya ito. Pinag-uusapan tayo ng masama ng ibang bansa. Bakit naman nakakahiya? Tuloy. View of the appeals chamber, the manner in which the pretrial chamber undertook this assessment was case specific, as it took into account the specific circumstances of Mr. Duterte, amongst others, his position as former president of the Philippines and his recent re-election as mayor of Davao Mayor din siya. City Caroline Makino, shoutout po sa inyo. Mga kagigising lang nitong mga ito. in May 2025. Duterte's network of supporters for the purpose of its examination of the risk under Article 58(1)(b) subparagraph 1 of the statute.
Kaya ako hindi ko maintindihan. Champ Oleb, ang sabi ni Champ Oleb, ang rally-rally nila sa dahig, mas nakasama pa sa puon. Tsaka yung yung mga pabirong itatakas nila. Hindi po ba? Tsaka yung mga supporter din, kayo, mga ugok kayo na mga supporter ng dating Pangulong Duterte, isa din kayo sa dahilan kung bakit hindi mapayagan yung interim release niya. Ano sabi nyo? Hindi na pahayaang bumalik o makabalik etong si dating Pangulong Duterte? O, wala. Sa interim release, yan ang sinisigurado nila. Na kapag ipinatawag ang dating Pangulo, mga bossing, pag ipinatawag ang dating Pangulo, para doon sa kanyang sa kanyang hearing makakabalik tapos ipaparamdam nyo sa kanila na hindi nyo nirerespeto, na kinidnap lang ang dating Pangulong Duterte. Kaya yan ang ending. No, walang interim release. Di ba?